Sa Kyrgyzstan, libo-libong krimen laban sa kababaihan ang naitatala taon-taon. Domestic violence, pang-aabuso, pananakot. Ngunit sa kabila nito, marami ang nananatiling tahimik dahil sa kultura, dahil sa kahihiyan, dahil sa takot. Ngunit noong ika-20 ng Setyembre 2023, isang krimen ang yumanig sa buong bansa. Isang babae ang pinahirapan, hinalay, pinutulan ng ilong at mga tenga at halos mawala ng buhay sa harap mismo ng kanyang mga anak. Ito ang kwento ni Asel Nugubayba, isang kwentong hindi lamang tungkol sa isang halimaw na asawa, kundi tungkol sa isang sistemang paulit-ulit na nabigong protektahan siya. Ang Kyrgyzstan ay matagal nang itinuturing na isa sa pinakamapanganib na lugar para sa mga kababaihan sa Central Asia. Libo-libong kaso ng karahasan ang nangyayari rito taon-taon. Ngunit sa kabila ng dami ng insidente, marami pa rin ang hindi na iuulat. Sa kulturang umiiral dito, ang pakikipaghiwalay sa asawa ay itinuturing na malaking kahihiyan. Ang paglalabas ng problema ng pamilya ay parang paglalantad ng kahinaan. Kaya naman, sa loob ng maraming siglo, ang mga kababaihan sa rehiyong ito ay natutong magtiis at manahimik. Dito nagsimula ang kwento ni Asel Nugubayba. Si Asel ay 36 na taong gulang. Ipinanganak sa Tokmok, isang simpleng babae na may pangarap na magkaroon ng maayos na buhay. Matapos niya makapagtapos ng high school, nagpa siyang maging hairdresser. At upang magkaroon ng mas magandang oportunidad, lumipat siya sa kabisera ng bansa sa Bishkek, kung saan mas maraming trabaho para sa kanyang specialization. Noong taong 2006, nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Sa edad na 19, nakilala niya ang 22 taong gulang na si Azamat Istobizov. Mabilis na umusbong ang kanilang pag-iibigan at sa parehong taon, nagpa siya silang magpakasal. Sa Kyrgyzstan, normal ang maagang pag-aasawa ng mga babae, kadalasan bago pa mag-20. Ngunit ang mabilis na desisyong iyon ni Asel ay naging isang malaking pagkakamali niya. Hindi nila nabigyan ng sapat na panahon ang kailang sarili upang tunay na makilala ang isa't isa. Lingid nga sa kaalaman ni Asel, si Azamat ay may dati ng kaso ng pananakit at karahasan sa ibang tao. Ilang beses na rin itong nakulong dahil dito. Lumaki si Azamat sa isang mayamang pamilya. Sa simula ng kailang pagsasama, ipinakita niyang siya ay masipag at mabait. Ginawa niya ang lahat upang makuha ang loob ni Asel. Ngunit kalaunan, lumabas ang kanyang tunay na pagkatao. Madalas niya nangang hindi napipigilan ang kanyang sarili. Nung una ay sinubukan naman ni Asel na tiisin ang karahasang ito. Una siyang pinagbuhatan ng kamay ni Azamat nung ipinanganak niya ang kailang panganay na anak. Pagkatapos ng pangyayaring ito, paulit-ulit namang humingi ng paumanhin si Azamat kay Asel at nangako na hindi niya na raw ito uulitin pa. At tulad nga ng maraming kababaihan na umaasang magbabago ang kailang asawa, pinapatawad nga siya ni Asel. Hindi nagtagal, muli na naman siyang nabuntis. Isang araw, habang pauwi sa kailang tahanan, nakasalubong ni Asel ang dati niyang kaklase sa kalye. Huminto siya sandali upang makipagkamustahan. 5 minuto lamang, ngunit mula sa malayo, nakita ito ni Azamat. Sa kanyang isipan, sapat na nga iyon upang magdulot ng lapis na selos. Pagkarating sa bahay, gumawa siya ng iskandalo. Sa gitna ng kailang pagtatalo, ang buntis na si Asel ay nahulog sa sahig. Dahil sa pangyayaring iyon, nawala ang kanyang sanggol. Pagkalipas ng ilang panahon, muli na naman siyang nabuntis. Ngunit matapos ngang ipanganak ang kanyang pangalawang anak, naging tunay na impyerno ang kanyang buhay. Madalas gumawa ng iskandalo si Azamat kapag hindi handa ang pagkain sa tamang oras. Kapag may nawawalang bagay sa kanilang bahay, kahit sa maliliit na dahilan ay napakalupit ito. Ngunit tiniis itong lahat ni Asel. Sa kultura ng Kyrgyzstan, hindi pinahihintulutan ang pakikipaghiwalay. Isa itong malaking kahihiyan. Nahihiya rin silang sabihin sa ibang tao ang problema ng kailang pamilya. Natatakot din nga si Asel na iwan ang kanyang asawa dahil sa tradisyon na ang mga anak na lalaki ay kadalasang napupunta sa puder ng ama.
Ngunit matapos ang pambubugbog na naging sanhi ng pagkalaglag ng isa nilang anak, humingi siya ng tulong sa pulisya. Pansamantala naman tumira ang kanyang mga anak sa kanyang ina at ikinulong si Azamat. Ngunit pagkatapos lamang ang 3 araw ay pinalaya rin ito. Nang makalabas ng kulungan ay mas naging agresibo pa ito. Sa kasamaang palad, walang batas sa karahasan sa Kyrgyzstan. Ang mga pulis dito ay kadalasang hindi nangingialam sa mga alitan ng pamilya. Sa makatuwid, walang sino man ang maaaring makapagbigay ng proteksyon sa mga kababaihan mula sa mga domestic violence. Ilang beses na rin nakipag-ugnayan si Asel sa pulisya, ngunit wala naman silang magawa sa halimaw na si Azamat. Matapos nga nila itong ikulong ng ilang araw, ay pinalaya na nga nila ito at sinabihan na lamang si Asel na tawagan na lamang ulit sila kapag may pinatay na ito. Pagsapit ng taong 2017, hindi na nga matiis pa ni Asel ang kalupitan ni Azamat at sa wakas ay nagpasya na siyang makipaghiwalay sa abusadong asawa. Nagsimula siyang manirahan sa kanyang ina kasama ang kanyang mga anak at nakakuha ng trabaho sa palengke. Ngunit kahit doon, hindi siya tinantana ni Azamat. Isang araw dumating ito sa kanyang trabaho na may dalang kutsilyo. Itinutok ito sa kanyang lalamunan. Nagbanta rin ito na papatayin siya at ang kanyang buong pamilya kapag hindi ibinalik ang kanyang mga anak. Sa takot, napilitan nga siyang iwan ang mga bata sa kailang ama. Panatag naman ang loob ni Asel kahit papaano dahil alam niyang mahal ni Azamat ang mga anak nito at hindi ito nakakaranas ng pananakit sa kanilang ama. Noong 2019, nakipagsapalaran naman siya sa Italy. May mga kamag-anak si Asel na tumulong sa kanya roon. Tumagal siya roon ng 3 taon, nagtrabaho siya bilang nurse, tagalinis, dog walker. Sa loob lamang ng 3 taon, nakaipon siya ng sapat na pera upang makabili ng bahay at makapagbukas ng maliit na negosyo. Ang pangarap niya ay makuha ang kanyang mga anak at magsimula ng bagong buhay. Habang siya ay nasa Italy, nagpapadala rin siya ng pera sa kanyang dating asawa para suportahan ang mga bata. Pagkabalik ni Asel sa Kyrgyzstan noong taong 2022, agad niyang natuklasan ang isang katotohanang dumurog sa kanyang puso bilang isang ina. Dahil ang perang ipinapadala niya pala buwan-buwan upang suportahan ang kanyang mga anak ay hindi naman pala napupunta sa mga bata. Sa halip, ginagastos pala ito ni Azamat para sa kanyang pansariling kapakanan. Ang kanyang mga anak ay napakapayat, gusgusin at tila pinabayaan. Wala silang maayos na damit, hindi rin sila nag-aaral dahil pinagbawalan sila ng kailang ama. Namuhay ang mga bata sa kakilakilabot na kalagayan sa kabila ng sapat na perang ipinapadala ng kailang ina. Dahil dito, agad na kinuha ni Asel ang mga bata at nagsimulang manirahan sa isang hiwalay na apartment. Ngunit kahit nasa malayo na ang mag-iina, hindi pa rin sila tinigilan ni Azamat. Sinundan nga sila nito at muling pinagbantaang papatayin. Pagkalipas na 1 taon, patuloy nga siyang pinadalahan ni Azamat na higit sa 20,000 mga mensahe gamit ang cellphone nito na agad naman niyang binablock ang numero. Ngunit bumili naman ito ng ilang pangbagong SIM card araw-araw at patuloy ngang pinagbabantaan si Asel. Inireport naman ni Asel sa pulisya ang mga ginagawang pagbabanta ni Azamat na umabot sa 20 beses sa 1 taon at hiniling sa pulisya na hulihin ang dating asawa. Ngunit nananatili pa rin itong malaya. Dumating na rin ang araw na natunto na nga ni Azamat ang kanyang kinaroroonan nang bumalik siya mula sa tindahan. Tinutukan siya nito ng kutsilyo at hinalay sa mismong kalsada. Kaya agad namang tumawag ng pulisya ang mga nakakita sa kahayupan ni Azamat. Isang kasong kriminal nga ang isinampa laban kay Azamat. Umasa si Asel na sa wakas ay makukulong na ang dating asawa at mapupunta na sa kanya ang kustudiya ng kanyang mga anak na nasa edad 10 at 16 na taong gulang sa mga panahong iyon. Ngunit agad namang nakialam ang kamag-anak ni Azamat. Pinagbantaan nila si Asel at ang buong pamilya nito. Inalok din nila si Asel ng isang kasunduan na kung iuurong niya raw ang kaso laban kay Azamat ay ibibigay na nga sa kanya ang kustudiya ng mga bata. Sumang-ayon naman si Asel sa kasunduang ito. Lingid nga sa kanyang kaalaman, ito ay isa palang panlilin lang. Napalaya naman si Azamat, ngunit hindi naman ibinigay ang kustudiya ng mga bata kay Asel gaya ng kanilang napagkasunduan. Ang mas masama pa ay nagpatuloy nga ang pang-istok ni Azamat sa kanyang dating asawa. Isang araw ay sinundan niya nga ito habang pauwi nang hindi napapansin ni Asel at nang buksan nito ang pinto
ay bigla na lamang itong lumitaw mula sa kanyang likuran. Agad naman siyang itinulak nitong papasok sa kanilang apartment. Dito ay muli siyang hinalay ni Azamat sa ikalawang pagkakataon. Pagkatapos ng pangyayaring ito, muli namang nakipag-ugnayan si Asel sa pulisya upang ipagbigay alam ang ginawa ng dating asawa. Sinubukan niya ring ang kasuhang muli si Azamat, ngunit pumanig ang hukom sa dating asawa at pinalaya rin ito. Ang kawalang malasakit ng mga tao sa paligid at ang kakulangan ng legal na sistema sa Kyrgyzstan ay humantong nga sa isang kakilakilabot na trahedya noong ika-20 ng Setyembre taong 2023. Nung umagang iyon, maagang gumising si Asel para ihatid ang mga bata sa paaralan. Gaya ng dati, nag-almusal sila at nag-impake ng mga gamit. Pero pagkabukas niya ng pinto para umakyat sa hagdan ay tumambad sa kanyang harapan si Azamat. Mabilis siya nitong itinulak pabalik sa loob ng kailang apartment at 2 beses na hinampas siya sa ulo. Sinimula rin siya nitong sakalin at nawala na nga siya ng malay. Sa mga pagkakataong iyon, hindi niya na nga maalala ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang siya sa mga sigawan ng mga anak. Napuno nga si Asel ng dugo at nakaramdam ito ng pagkauhaw. Humingi siya ng tubig sa kanyang dating asawa. Binigyan naman siya ni Azamat ng isang balde ng tubig na may halong dugo na pinagugasan nito ng kamay. Ngunit dahil nga sa sobrang pagkauhaw ni Asel ay inunom niya ang tubig na may dugo. Habang iniinom naman ito, si Azamat ay pumunta sa kusina at pumili ng kutsilyo. Pagbalik nito ay walang ano-ano, pinutol niya ang mga tenga at ilong ni Asel. Hindi pa ito nakontento at balak pa sana niyang kunin ang mga mata ng kanyang dating asawa, upang sa ganun ay tuluyan na nga itong mabulag. Sa kabutihang palad ng mga oras na iyon, ang mga pulisya ay bigla nang dumating sa apartment ni Asel. Nang dahil sa narinig na iyak at sigaw ng mga bata, ay tumawag na nga ng pulisya ang mga kapitbahay. Agad naman silang sinunggaban ni Azamat gamit ang kutsilyo, ngunit mabilis nilang pinabagsak ito sa sahig at dila siyang palayo. Sa kabilang banda ay nag-aagaw buhay naman si Asel. Mabilis naman siyang dinala ng mga paramedic sa isang kalapit na ospital. Ngunit pagkarating nila roon at makita ang kalagayan na naghihingalo na si Asel, tinanggihan siyang gamutin ng mga ito at hiniling na dalhin na lamang sa iba pang ospital. Hindi man lamang nga nila tinulungan ang kaawa-awang biktima na pigilan ang pagdurugo sa natamong mga sugat. Mahigit 1 oras din ang biyahe sa isa pang ospital na pinagdalahan nila kay Asel at sa wakas ay tinanggap siya rito. Una sa lahat ay kinakailangan ngang iligtas ang buhay niya at pangalawa ay kailangan nga nilang ayusin ang mukha nito. Matapos ngang mangyari ang insidente, kaagad namang kinuha ng mga pulis ang putol na tenga at ilong mula sa bulsa ni Azamat. Inilagay nila ito sa isang ice pack at dinala sa ospital kasama ng biktima upang kahit papaano ay posible pang maibalik ito sa mukha ni Asel. Ngunit mahabang oras na ang lumipas mula na mangyari ang trahedya. Gayunpaman, sinubukan naman ng mga surgeon na gawin ang lahat ng posible. Tumagal si Asel sa operating table ng halos 9 na oras. Nailigtas nga ng mga doktor ang kanyang buhay at sinubukang muling ibalik ang kanyang ilong at mga tenga. Sobrang lala ang sinapit nito sa kanyang dating asawa. Nilaslas din ni Azamat ang kanyang pisngi at lalamunan. Kung kaya't ang kaawa-awang si Asel ay sobrang pumangit. Pinagbawalan rin siya ng mga doktor na tumingin sa salamin, kaya naman inalis ang lahat ng salamin sa silid upang hindi na muling matroma ang kanyang pag-iisip. Kalaunan ay hindi na nga ito nakatiis at nagawa niya makakuha ng salamin at naglakas loob na tiningnan ang kanyang sarili. Nang mapagmasdan niya nga ang nakakatakot na itsura, napasigaw siya ng malakas sa takot at nawala ng malay. Para maibalik nga ang kanyang dating mukha, kinakailangan niya ngang sumailalim sa ilang mga operasyon. Sa kasamaang palad, ang mga otoridad ng Kyrgyzstan ay hindi nakapaglaan ng pera upang matulungan siya. Kaya naman, kinailangang makalikom ng pamilya ni Asel ng $45 billion para sa gagawing operasyon na tatagal ng ilang taon. Hindi naman sumuko si Asel para sa kanyang mga anak, kamag-anak at maraming mapagmalasakit na tao sa mundo na sumusuporta sa kanya. Hiniling din ng mga kamag-anak ni Asel sa mga magulang ni Azamat na tulungan sila sa pinansyal na aspeto. Ngunit hindi tumulong ang mga ito at sa halip ay nagbanta pa sila. Sa pagkakataong ito, kinailangan nga ng pulisya na bigyan si Asel ng seguridad. Isang sasakyan ng pulis ang palaging nakaduty malapit sa bahay ni Asel.
Matapos ngang maaresto si Azamat, sinubukan niya ngang bigyan ng katwiran ang kanyang mga ginawa. Sinabi niya na nawala siya sa tamang pag-iisip at kailangan niya raw magpagamot dahil raw siya ay may mental disorder. Habang nakakulong naman ito ay nagawa pa nga niya makakuha ng isang mobile phone at dito patuloy niyang pinagbabantaan si Asel at ang buong pamilya nito sa mga text message. Sinabi pa nito ang mga katagang, "Hintayin mo ang aking paglaya at magsasama tayo habang buhay." Sinabi rin ni Azamat na siya ay sinasapian raw ng demonyo at nagpanggap na may sakit sa pag-iisip sa korte. Ngunit walang sinuman nga ang naniwala sa kanya. Hinatulan nga siya ng korte ng 20 taong pagkakabilanggo at tinanggalan din siya ng karapatan sa kanyang mga anak. Si Asel at ang kanyang kamag-anak ay dismayado naman sa naging hatol kay Azamat. Masyadong mababa ang hatol na ito para sa mga karahasan na sinapit ni Asel sa kanya. Gusto sana nila ay gugulin ng halimaw na si Azamat ang buong buhay niya sa likod ng mga rehas. Kaya naman, gumawa sila ng isang petisyon sa social media na humihiling sa mga hukom na muling isaalang-alang ang kasong ito at tatulan si Azamat ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil siya ay isang mapanganib na tao sa lipunan. Ang mga taong katulad niya nga ay hindi na dapat makalaya pa. Walang awa niya ngang sinira ang mukha ni Asel sa mismong harapan ng kanyang bunsong anak na nagdulot ng malaking trauma sa bata at hindi na nga ito makapagsalita. Ang mga katulad niya ay dapat mahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Pagkatapos nga ng petisyong ito, nais na sana ng hukom na ipataw ang pinakamataas na sentensya laban kay Azamat. Ngunit hindi ito maaari dahil ayon sa lokal na batas, ang habang buhay na pagkakabilanggo sa bansang ito ay maaari lamang ihatol sa taong may kasong murder. Natatakot naman si Asel para sa kanyang buhay dahil hindi na nga ligtas para sa kanya ang manatili sa bansa kasama ang kanyang mga anak. Kapag nakalaya ngang muli si Azamat ay sigurado siyang magsisimula na naman itong harasin siya at tiyak na papatayin siya nito. Kaya naman, kinakailangan niya ngang umalis at pumunta sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. Sinabi rin nga ni Asel kung may patas sana na pagtrato sa mga kababaihan ay matatakot ang mga kalalakihan na gumawa ng karahasan. Kung may patas na kaparusahan, maraming ang kababaihan ang maniniwala sa mga korte. Pero dahil nga hindi makatarungan ang sistema ng kanilang bansa, ang mga kalalakihan ay maaaring makalaya ng mas maaga sa ilalim ng isang amnestiya. Nangyari na nga ito ng maraming beses sa Kyrgyzstan na maagang pinalaya ang mga mapanganib na kriminal, gaya na nangyari sa kaso ni Azamat na nakalaya pa rin sa kabila ng mga karahasan na ginawa niya sa dating asawa. Hindi alintana ng mga ito kung gaano pa karaming kasamaan ang kayang gawin ni Azamat kay Asel at sa kanyang pamilya. Kaya naman, humantong sa isang kahindik-hindik na krimen ang pagpapabayang ito ng mga opisyal ng pulisya. Nais din nga ng mga kaanak ni Asel na parusahan ng hukom na nagpalaya dati kay Azamat at patuloy ngang kinukwestiyon ang mga pulis sa pagsasawalang bahala sa mga naging reklamo ni Asel. Sa mga panahongang iyon, si Asel ay nakatanggap nga ng maraming mga mensahe mula sa iba pang mga kababaihan mula sa Kyrgyzstan na patuloy na sumusuporta sa kanya. Nag-post naman ng mensahe si Asel sa kanyang social media. Nagpapasalamat siya sa lahat ng mga taong tumutulong sa kanya. Sa kabila nga ng lahat ng paghihirap na dinanas niya sa kanyang dating asawa, ay mas naging matatag ang kanyang kalooban at lumalaban para sa kanyang mga anak. Ang kwento nga ni Asel ay hindi lamang isang trahedya. Ito ay kwento ng tapang, kwento ng isang ina na lumaban para sa kanyang mga anak sa kabila ng matinding sakit at panganib. Sa Kyrgyzstan, marami pa rin ngang kababaihan ang nananahimik dahil sa takot, dahil sa tradisyon o dahil sa kahinaan ng sistema ng batas. Ngunit ang katahimikan ay hindi solusyon. Ang bawat biktima ay may karapatang mabigyan ng hustisya at proteksyon. Ang kwento ni Asel ay paalala sa atin, hindi sapat ang manahimik, hindi sapat ang tumigil. Dapat tayong manindigan para sa kababaihan, para sa mga bata at para sa kinabukasan. Sa huli, ang tapang ni Asel ay inspirasyon at ang kanyang laban ay panawagan. Huwag tayong manahimik, huwag nating hayaan na ang karahasan ay manatiling lihim dahil sa bawat boses na pinapakinggan, may buhay na naililigtas. Maraming salamat po sa panunood ng kwento ko sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento,
Pwede po ba akong makahingi ng like? Mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe at mag-share na rin po kayo ng inyong opinion about sa kwento. Ako po si Denise at see you in my next video.